Alright guys, pag-usapan po natin ngayon ito, no? Yung isang video po dito patungkol kay Jinggoy Estrada, mga tol, no? Sabi nga po dito, kinu-question, no, ni Jinggoy Estrada si CIDG Chief Torre kaugnay sa pag-aresto kay Rodrigo Duterte. So tignan po natin, pag-usapan po natin kung ito ba'y makatarungan tong ginagawa na pag-question po ni Jinggoy Estrada. So para dun sa mga bago, sa iba pa no, na hindi pa nakasubscribe, please hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin. Tara, umpisahan na natin to. Alright mga tol, tara pag-usapan po natin ito, no? Sabi po dito, Senator Estrada kinwestiyon si CIDG Chief Torre sa pag-aresto kay Duterte, no? Pinagpapaliwanag ni Senator Jinggoy Estrada, si Criminal Investigation and Detection Group, CIDG Director, no? General Nicolas Torre III, kaugnay sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Baka sabihin ng lahat ng ating mga kababayan, ganyan pala ang mga pulis, walang karespeto sa matanda. Okay, sa isang dating Pangulo. Okay, medyo bias na kagad yata, no? Pero anyway, hindi muna tayo magbigay ng komentong until na mapanood natin yung video. I don't know if tatapusin natin tong video na to or what, basta magbibigay tayo ng komento ng buo after na ating mapanood po ito. Tara, play po natin. How did you think did you handle the arrest of former President Duterte properly? Yes sir, I do sir, it's proper. It was proper. But when I saw the video, it was really, for me as a citizen of this country, it was really unbelievable. It was a very, very big disappointment. Because I can relate, General. Because when we were arrested way back 2001, together with my father, the same thing happened. All right, we were in the wee hours of the morning. We were the policemen barged in our hospital room at the Veterans Memorial Hospital. They were arresting us. They wanted us to be transferred to another detention cell because after the May 1 siege, at ano sabi ng mga police? Kalad ka rin na yan mga yan pag ayaw sumama. At the same time, when I saw the video, parang nag-flashback sa akin yung ginawa ng mga kapulisan ng araw sa amin. At ang sabi mo, hihilahin ko yan. Is that what you said, General Torre? Sir, it's already all optics and tactics already because it's already. No, I'm asking you, did you say that? Hihilahin ko. Yes, sir. And I actually made good of it, sir. No, what prompted you to say that? Sir, I made good of it, sir. Sabi ko, sir, hihilain ko yan. And I went back to Aegis Medialdea, handcuff him. Bakit mo nga sinasabi? You know, your statements based on the video may reflect the PNP as an institution. Baka sabihin lahat ng ating mga kababayan, ganyan pala yung mga pulis. Masyadong wala man lang respeto sa matanda, sa isang dating Pangulo. Ganon din ang ginawa sa amin eh. Can you justify why you said that hihilahin ko yan? Nakita ko si dating Pangulong Duterte, di naman lumalaban. What prompted you to say that? Mr. Senator, respectfully, the threat of hihilahin ko na yan was not towards the president, the former president. It was ensued after a heated argument between his counsel and General Torre. Okay. So pasok muna tayo dito sa part na to, no? Kanina ko pa iniisip, no, na mayroong nga po nagsasabi na si General Torre nagsasalita, nanghihilain ko yan, parang kakalad ka rin, ganun po ang dating. Correct me if I'm wrong, pero yun po ang pagkaunawa ko sa mga nakakalipas na panahon
And ang alam ko nga po, hindi talaga direkta. Hindi talaga si Duterte, Rodrigo Duterte, ang ating former president ng ating bansa. Hindi doon yun, kundi doon sa mga humaharang sa pagdampot kay pag-aresto kay ating dating Pangulo, no? Kay Duterte, no? So, yun lang, dinagdag ko lang, no? Kasi medyo parang heated na kagad yung argument dito ni Jinggoy Estrada, which is gigil na gigil. Which is something na para sa akin very unprofessional din naman yan, no? Bakit kung magtanong si Jinggoy, no, with all due respect kay Senator Jinggoy Estrada, bakit kung magtanong siya kay General Torres, parang ito yung mga alila o anuman, di ba? Alam natin naglilingkod sila sa bayan, pero do you think may respect ba yung tono ng pagtatanong niya? Kayo guys, tingin ninyo may respeto ang pagtatanong ni Senator Jinggoy Estrada na pag-question, pag-imbestiga sa ginawa po ni General Torre? Sabihin na natin, let's say mali talaga siya at talaga sinabi niya sa Pangulo. Tama ba yung way ng pagtatanong niya? Yun lang din yung gusto kong itanong kay Senator Jinggoy Estrada. Kasi whatever na history meron ka, nagto-throwback sa'yo, nagpa-flashback sa'yo, na naiiyak ka o ano man, hindi na natin problema yun, di ba? Hindi na yun problema na General Torre, di ba? Di ba? Anong kinalaman niya sa nakaraan mo? Di ba? Masyadong emotional tong tanungan na to. Pero kung babalikan po natin yung pinag-uusapan, yun nga po, hindi ko lang po, attorney po ito, nagsalita na malo, tinutulungan magpaliwanag si General Torre. At sinasabi naman po na hindi iyan yung sinabi niya kay Duterte, kundi yun ay sinabi niya doon sa, panoodin po natin patuloy. Not towards the president, the former president. It was ensued after a heated argument between his counsel and General Torre. In no way was the former president threatened with bodily harm. Balik natin konti, no, para may caption pala dito mas maganda, no. Kasi bakit English eh? 'Di ba? Dapat Tagalog, pero okay lang yan, naintindihan naman natin bakit ginagawa yan. Maging ang ating mga batas nga eh, 'di ba? Sabi nga nila, ewan ko kung gaano ko totoo 'yon. Pero parang possible naman talaga. Hindi ko lang masyado naaral pa na yung mga batas natin is parang may tawag dito, may touch ng Amerika. Diba? Kahit yung constitution natin, English yata, o yung mga ibang batas. Basta yun, correct nyo na lang ako kung ano man. Anyway, balikan natin yung konti na yun dahil may caption, mas maganda. Hindi naman lumalaban. Ayan. What prompted you to say that? Mr. Senator, respectfully, the threat of hihilahin ko na yan was not towards the president, the former president. It was ensued after a heated argument between his counsel and General Torre. In no way was the former president threatened with bodily harm. Yes, Who was addressing the sinasabihan ni General Torre? Was it the lawyer or was it the former President Duterte? Lawyer, sir, Attorney Miguel Dea. And actually, sir, after that, I actually went back to him, placed handcuff on him after reading him his rights and arrested him for obstruction of justice. And after that, sir, I brought him to the bus and came back again and told Attorney Delgra he's next. And again, sir, I will reiterate with all credits goes to the former president, because after he saw that I'm already very, very serious in bringing him into the plane, he said, okay, let's go. And I told Romy, the PSG, to just escort him, and he went voluntarily to the bus that brought him to the plane. Okay, so pasok tayo ulit. Kanina nabanggit natin, kaya sila English. Sanay tayo sa English. Siguro, para mas maintindihan na nakararami. Anyway, so yun nga, no? Mukhang makikita naman po natin, professional naman po yung nangyari ng pagdampot sa ating dating Pangulo. Dahil voluntarily ay sumama ito, no? Especially yung mga unang interview pa lamang, no, kay General Torre, sinabi na naman niya yon na nakita naman ni former President Duterte
na seryoso si General Torre dahil yung kasamahan niya nga, 'di ba? Yung attorney po yata 'yon. Yung sabi naposasan na. Alam ko ay yun po ay for obstruction of justice. Tama ba? No, kasi nagpapatupad sila ng pag-aaresto, arrest warrant, and nagkakaroon ng obstruction. Kaya nga obstruction of justice, 'di ba? Tama ba? So, ayun. Nakita naman niya, seryoso si Torre, tapos voluntarily ay sumama na. Ito. I don't know kung hanggang saan to pupunta, no? Hindi ko alam kung magkakaroon pa ba ng ibang mga salita po dito. To vitiate the free will to be used against the arrested person. Di the more, sabi mo nga, ikaw na nag-admit forcefully. Talagang you used force. Bawal po yun. Ma'am, it is, I placed... Wait lang. Parang wala nang puwersa ang pulis. Yun yung parang dumadating sa atin niya kung yung interpretasyon ng tao ngayon sa forceful is yung paglabag sa batas. Pwede naman 'di ba na magkaroon ng kapangyarihan yung actually may kapangyarihan yung pulis mag-serve ng warrant, merong puwersa yun, no? Yun nga lang, ano yung definition mo ng puwersa? Ito ay dapat hindi lalabag sa batas. Ang tanong, lumabag ba sa batas yung forcefully na binabanggit dito? No? And I believe wala namang sigurong nilabag na batas dahil lumabas pa nga na yung pulis yung nasaktan, di ba? Tama, merong bukol sa ulo, pinalo daw yata ng Apple phone. Ewan ko ba. So, yun. Siguro, hindi ko lang kung hanggang saan tayo play ito, di ba? Gusto ko makita kasi kung anong argument pa rin ni Senator Jinggoy Estrada. To the President. You're talking about Attorney Medialdea. Yes, ma'am. Paano yung iba? No one else is armed, ma'am. Yung attorney. No, wait. Yung abogado. If I may, Senator Amy. Yes. Madam Chair. Ayan. Sino yung kinaladkad nung isang pulis? Yung security na nakaitim. I think it was General Torre na hinila yung isang abogado. Dalawa yun yung abogado, hinila yung upuan, di ba? Tapos yung nakaitim na si Q, kinaladkad din. Si Attorney Delgra, sir, because he is next to be arrested. And because of that, the former President PRRD saw that I'm already that serious. And he said, he prevented the situation from further deteriorating and escalating. So he said, let's go. Isn't he entitled to a counsel of his choice, General? Yes, sir. For 12 hours, he was there. Oh. Can't he speak to his client? Bigla niya na lang... They are there for 12 hours, sir, speaking to each other. Ano? They are there for 12 hours speaking to each Alright. other, sir. One more thing that I noticed in the video, no? Ang sabi ni PRRD, papasukin niyo yung anak ko. Abogada siya. At ang sinabi mo, hindi ko siya papapasukin. Why not, General Torre? That is a decision. That is my call, sir. That is my decision. Considering that he had already been assisted by 3 lawyers all throughout that time, sir. And gabi na ho yun, sir. The request was made at around mga 9 o'clock na, sir. 11 hours General after Torre, ganito, the first arrest. Tanggalin mo na yung titulo ni Inday Sara. Kalimutan mo na siya na Vice President siya. Pagpalagay natin hindi siya Vice President. She is an immediate member of the family. Nung kami po ay nakakulong, ang immediate members of the family, 24 hours pwede bumisita sa amin, nakakulong kami. Ito, hindi pa nakakulong. Anak ito. Bakit hindi niyo pinapasok? Maliban doon, is this not a violation of RA 7438 that requires that you guarantee access to an attorney in addition to the immediate family? The President also said na yung anak niya, yung babae, abogado ko yun, papasukin nyo. Hindi nyo pinapasok. Abogado yun eh. Actually, sir, first to answer the question of Senator Estrada, sir. I have told the President that
they can visit him at his detention facility, because at this time the order of the day is to load him into a plane. So that's what we endeavor Okay, to. siguro hanggang dito na po tayo para hindi na tayo masyadong humaba, no? Kasi magto 20 minutes na yata, na 15 minutes. So, anyway, bago natin tapusin tong video po na ito, napakahalaga po na sa mga ganitong pagkakataon, hindi talaga dapat, although nandiyan naman talaga, given meron tayong emosyon, pero dapat sound mind meron tayo, merong maayos tayong pag-iisip dun, especially sa pag-aresto dito kay ating dating Pangulo Duterte. Ang hirap na po niyan na isipin na ko-questionin natin yung mandato ng pulisya na mag-serve ng kanilang serbisyo, especially sa pagsiserve ng warrant of arrest. Kung may warrant of arrest na, I don't think na it is illegal. And marami, sabi yata kanina, no? Check nyo na lang kung tama, no? Parang calling na ni General Torian. Kung hindi papasukin si Sara Duterte o naman sa anumang kadahilanan, sila 12 hours na ganoon. Tama ba? 12 hours na umabot, gabi na, madilim na. Wala na silang masasagot kay Torre. Maliban na lang, questionin, hanapan talaga ng butas. Pero talagang given na po yan. At wala po akong makita na mali sa pag-aresto kung may warrant of arrest na. At talaga namang internationally, meron din namang commitment yung bansa, administrasyon natin ngayon sa ICC. And now, sa video po na ito, anong masasabi mo sa pagkukwestiyon ni Senator Jinggoy Estrada? Sa bandang dulo, medyo naglaylo na naman, no? Hindi na ganun ka-heated yung argument, but no, nandun pa rin nagtatry na tignan, no? Hindi natin alam kung anong mga reasons nila. Bias ba sila? Pro Duterte sila? Anti-Marcos sila? Ano ba? Hindi ko alam. Comment down below. Pag-usapan natin yan sa comment section. And please do not forget to hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin parating. So, tara. See ya ulit sa susunod na video. Goodbye.